Migs, go. So maghanyo lang ko, no, para Oh. mapakita nato na kabalota magpasalamat. Magbilang ko 1, 2, 3. Mag-ingon ta, magsulti ta. Salamat President Bongbong Marcos. Okay? Tuloy. Okay. 1, 2, 3. Salamat President Bongbong Marcos. Pakainin niyo muna. Pati yung mga manunood, hindi ho sila masaya sa pinapagawa nitong si Migs Nograles. Madam Migs, please ha, last mo na yan ha, huwag mo nang uulitin yan, nakakahiya. Tingin ko pagka napanood to ni Marcos Jr., sa bagay, bangag yun, no? Pagka nakita niya to, sigurado film na film niya yan. Maging itong si Congressman Migs Nograles, parang hindi ho masaya sa mga pinaggagawa niya. Grabe naman ho itong administrasyon na to. Kailangan yung maglimos ng pasasalamat sa ating mga kababayan. Sa bagay, ano ba naman ang ipapasalamat ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to? Nakakahiya ho, huwag niyong gagawin yan. Pati ho itong pagmumukha ni Migs Nograles dito sa video na to, sa tingin ho natin, napilitan din ho siya sa ginawa niyang yan. Next time ho, lagyan niyo ho kasi ng energy. Kung kailangan yung mag-hire ng mga cheering squad, mag-hire ho kayo. Kasi walang ka-energy tapos nakasimangot pa kayo. Kulang ho ba ang budget dyan sa ano na yan? Dyan sa ano ba yan? Serbisyo pero anak ng towa. Huwag kong ganyan, no? Nakakahiya. Serbisyo per, tama, serbisyo per. Huwag kong ganyan. Kailangan yung manglimos ng pasasalamat sa ating mga kababayan. Pera nyo ba ginagamit dyan? Tanong ko lang. Tanong lang ho natin dito mga kababayan, pera ho ba nito mga tambaluslus na to ang ginagamit nila sa pamimigay nila ng ayuda na yan? Bakit wala naman dyan si Marcos Jr.? Tapos na ho! Tapos na ho! Tapos na ho ang eleksyon. Di na ho lulukluk si Marcos Jr. Anak ng tokwa naman. Anong klaseng kalokohan to? Nakakabuwisit to. Tapos na eleksyon. Nalukluk na. Ang gagawin dapat magtrabaho. Yung pasasalamat, kung magpapasalamat sa sambayan ng Pilipino, nasa sa atin na yun. Pero yung kailangan na pangipangalandakan na, salamat, President Bongbong Kaya kayo pinagkakamalan eh. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, no? Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung join button sa baba. Meron ho tayong bagong member. Maraming salamat dito kay wait lang ho ha. Dito kay Sonia EM. Salamat ho. Johnny Pusong. Maraming salamat ho sa pagpapamember sa PH Update. Ayun na nga, pasadaan ho muna natin itong mga maiinit na kaganapan dito sa social media. At syempre, itong kay Migs Nograles. Hoy Migs, next time kasi lagyan mo ng konting energy. Ha? Kung di ka masaya sa ginagawa mo, bumaba ka dyan sa tablado. At kung maaari, bago nyo hingi ng pasasalamat ng crowd, pakainin nyo muna. Wala akong energy eh. No? Eto, wait lang. Gusto ko munang i-shoutout ng mabilisan itong si Sir Ibi Hugalbot ha. Sumili po tayo kanina sa live nitong si Sir Ibi bago tayo mag-umpisa dito. Kasi isa ho talaga yan sa mga pina-follow nating vlogger, political commentator. Isa ho yang si Sir Ibi Hugalbot. Mag-subscribe ho kayo sa channel nitong si Sir Ibi Hugalbot. Napakahusay ho niyan, no? Majority ho sa mga posting niya sa FB page niya, kinukuha ho natin para bigyan ng komentary, no? Napakahusay. Ibi Hugalbot. Teka lang ho mga kababayan, tanggalin ko lang tong para makita niyo ho. Kausap niya ho dito si Ma'am Eat Abroad, ha? Ma'am Eat Abroad. Ayan ho, Ibi Hugalbot. Ibi Jugalbot ho. Ibi Jugalbot. Subscribe ho kayo diyan kay Sir Ibi Jugalbot, no? Napakahusay yung mag-analisa ng mga kaganapan ngayon sa ating bansa, no? Saka no filter. Yun naman ho ang gusto natin sa mga fina-follow natin. No filter tapos napakalalim mag-analisa. Sir, ano lang naman ho tayo dito sa PH Update, no? Kumbaga, ako talagang since nakita ko yung page nyo, talagang finalo ko na ho kayo. No? Napakagaling ho kasi. Magaling yan si Sir Ibi Hugalbot. Siya ho talaga sa mga sinusubaybayan nating political commentator dito sa ating bansa. At ayan si Mama Eat Abroad. Ako po, kabalin pala tong si Ma'am Eat. Ma'am Eat! Shout out kay Ma'am Eat Abroad. Nasa yan? Nasa ibang bansa yan.
Yan nung mga yan, pinapakinggan ho natin kay Ma'am Joey. Shoutout din kay Ma'am Joey. Long time no see. Hindi tayo nakakapasyal kay Ma'am Joey. Kasi ano yun, timpuyat ho yun eh. Kay Ma'am Joey, support din ho natin si Ma'am Joey. Yan mahuhusay ho. Malulupit bumalagbag ho yang mga yan. Wala ho tayo sa kalingkingan ng mga iniidolo natin na yan. At subscribe ho kayo at mag-follow kay Sir E.B. Hugalbot. Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to, pasadahan ho muna natin na mabilisan itong itong si Migs Nograles. Ito talagang si Madam Migs. So, unahin na ho natin itong si Migs kasi inintrohan ho tayo kanina eh. Ha? Ito mga kababayan, masama na naman ang tingin itong si Madam Pamela. Tinitingnan niya si Migs Nograles. Naalala ko tuloy nung pinanggigilan itong si Madam Pamela, itong si Migs Nograles, no. Ito pakinggan ho natin, grabe itong administrasyon na to. Wala ho tayong masabi. Nakakaawa ang Pilipino. Ganyan ho tayo ungguin nitong administrasyon na to. Kailangan pa natin pasalamatan itong sitting president. Para saan? Para saan pagpapasalamat? Una sa lahat, ginusto niya yan. Gusto niya mag-serve. So nanalo siya. O paglingkuran niya sa bayan ng Pilipino. Yung perang pinamimigay, yung ayuda na pinamimigay, kanino galing? Sa bulsa ng mga Marcos? Naku po, wag ganun. Ito, pakinggan ho natin. Migs, go! So maghanyo lang ko, no, para Oh. mapakita nato na kabalota magpasalamat. Magbilang ko 1, 2, 3. Mag-ingon ta, magsulti ta. Salamat President Bongbong Marcos. Okay? Okay po. Ba't di ka masaya, madam? Hindi mo ba gusto pinapagawa sa'yo? Napag-utusan ka lang ba? Napag-utusan lang ba ho kayo, madam? May mali ho kasi sa ginagawa nyo na yan. Kung nakikita ng ating mga kababayan na nagtatrabaho ang administrasyon na to, di nyo ho kailangan gawin yan. Nakakaloko ho, di ba? Ganyan ho tayo ungguin ng mga to. Galing na sa tao ang pera, ipamimigay nila, pasasalamatan natin itong mga... Ano ba yan? Tuloy. Okay. 1, 2, 3. Salamat President Bongbong Marcos. Pakainin nyo muna. Pati ho yung mga manunood, hindi ho sila masaya sa pinapagawa nitong si Migs Nograles. Madam Migs, please ha. Last mo na yan ha. Huwag mo nang uulitin yan. Nakakahiya. Tingin ko pagka napanood to ni Marcos Jr., sa bagay, bangag yun, no? Pagka nakita niya to, sigurado feel na feel niya yan. Saka pagka ho namigay sila ng ayuda, grabe naman, ang dami ng mga pumipitik sa likod. Tapos naka-uniforme pa. Diyan pa lang sa uniforme, tag 40, binigay nyo lang sanang ayuda. Kailangan pa talaga ilagay yung bagong Pilipinas na branding ng walang kwentang administrasyon na to. Kailangan ho kasi yan eh. Yan kasi gagamitin nilang branding sa susunod na eleksyon. Pero malabo ho. No, malabo yung pinapangarap ng mga gustong sumunod sa yapak ni Marcos Jr. Nakaalyado nila ngayong mga panahon na to. Kasi tayo naman kasi wala namang problema kahit sinong mamuno sa Pilipinas. Sa totoo lang, wala tayong problema. Kahit hindi Duterte, okay na, sige. Basta gawin nila ang tama. Yun lang ang atin. Real talk, kahit hindi si VP Sara maging presidente, kung meron dumating sa 2028 na talagang viable candidate at hindi pwede itong si VP Sara, ayaw niya talagang maging presidente, wala tayong magagawa. Anong choice natin? Di ba? Wala, kung si VP Sara all the way, makikipagbalagbagan ho tayo dyan. Kung hindi naman tatakbo tong Ali, di naman nga nagmamadali eh. Di ba? Hindi ho nagmamadali si VP Sara. For example, walang tumakbong Duterte. Hindi tumakbo si VP Sara. Walang tumakbong Duterte. Ano magiging choice natin? Diba? Kung kahit sino pa hong malukluk dyan, kasi 6 na taon lang ho talaga yan. Kahit anong gawin natin. Kahit sabihin natin, pagka naupo si VP Sara, pagkatapos ni VP Sara, ano mangyayari? Pagka itong pumalit kay VP Sara, ay nagpakaaso na naman sa Amerika. Wala ho talaga. Walang progreso dito sa bansa na to. Sa ayaw at sa gusto natin, pagka merong nakalukluk na isang bangag, tapos na uusapan. Kaya ayus-ayusin natin ang pagpili dito sa papalapit na 2025 midterm election. No? Ayus-ayusin ho natin at piliin ho natin yung mga bagong muka. Speaking of bagong muka, mamaya ho, meron ho tayong nagustuhan dito sa portion ng Q&A. Dito sa nangyaring parang press con ng hakbang ng maisog, no? Meron ho tayong nagustuhan dyan sa sagot nitong si Attorney Vic Rodriguez dito sa video na to. Mamaya ho, panoorin natin. Tuloy ho natin mga kababayan itong si Attorney Migs Nograles. Siyempre, kinahanglan jud nato maghatag ng pasalamat
sa usa sa rason kung Tatawin bakit sa likod, naay tayo sobrang laki na bagong Pilipinas Servisyo Fair. Ang atong bisita na si Speaker Martin Romualdez. Kung balik ko, bilang 1, 2, 3, sabay-sabay tayo magsultig. Daghan salamat, Speaker Martin Romualdez. Anak ng toko. Kakahiya ho kayo. Hindi pera ni Romualdez yan, hindi pera ni Marcos Jr. yan, pera yan ng sambayan ng Pilipino. Para saan ang pagpapasalamat, kahit sino maupo dyan, eh talagang dapat bumalik sa taong bayan yung mga pera na yan, mga langya kayo. Grabe tong administration. Sir, madam, di ka ba nahihiya? Yung level ng pamumulitika nyo, eh sobrang babaho. Dinaig nyo pa mga dilawat. Grabe tong pamumulitika na to. Naknanto. Kailangan talaga pasalamatan ng sambayan ng Pilipino yan si Martin Romualdez, yung mga nandyan sa nanonood sa'yo na yan. Nahan jud kusog na ha para magbalik jud siya. Anong balik? No. Para bumalik siya. Hindi ko maintindihan eh. So magbilang ko ha. 1, 2, 3. Punong-puno ah. Yan, dyan ho natin. Yan ho ang ano, yan si Revilla. Ay, naku po. Wag na ho nating ibalik yung mga tao na yun. Mga walang kwenta ho yung mga yan. Maglagay ho tayo ng mga bagong senador sa papalapit na 2025 midterm election. Wag na ho nating iboto wag na ho nating ibalik tong mga walang yang ano na to. Pag natapos ang ano nitong si Revilla, wag ho nating iboto. Walang kwenta tong mga tao na to. Hindi ho interes ng sambayan ng Pilipino ang isusulong ng mga walang yang politiko na yan. Pasadahan ho natin, naku po si Trillanes biglang sumilip. Ayun na nga mga kababayan, yun ho palang ginagawa nitong si Kimbo, eh hindi ho yan naaayon sa standard ng matinong government official. Di ba? Pinag-usapan na ho natin sa mga nagdaang video natin. Kung ikaw, isang government official sa isang bansa na kung saan napakaraming nagugutom, yung tipong sintido ko mo na lang ang gagamitin mo eh. Hindi mo na kailangan tong Republic Act number 6713 na to. Hindi nyo na ho kailangan yan. No? Hindi nyo na ho kailangan yung Republic Act na yan. Kasi sintido common lang eh. Ang daming nagugutom, ultimo bigas di kayang bilhin. Tapos magsusuot ka ng bag ng 2 milyon. Magsusuot ka ng relong 5 milyon. Maliho yun. Ito ho ang nasusulat. Yan nga. Pagka-Republic Act na ganyan. Nakita lang ho natin dito kay Banat Bay kanina. Nag-scroll tayo. Bigla natin nakita to. Ito nakasulat sa post na to nitong si Banat Bay. No? Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their position and income. At ito matindi ito mga kababayan. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. In any form. Anak ng tokwa, lahat ng form, pinakitaan mo kami. Sinampal mo kami sa kahirapan namin. Ha? Ito, in any form Ang ginawa ko nitong si Kimbo, sinampal ho tayo sa kahirapan sa lahat ng forma. Sa damit, sa relo, sa artista ban yan eh. Di ba? Kapag sinabing artista ban, meron hong rep sa loob yan. Baka meron pang ang palikuran yan. Ganun ho katindi ang mga artista ban na yan. In any form, base dito sa Republic Act number 6713. Sinusunod ho ba yan nitong si Kimbo? Yun nga ang pinag-usapan natin. Wala na hong batas-batas. Sintido common na lang. Kumbaga, kung talagang gusto mong maglingkod sa sambayan ng Pilipino, dapat huwag mong gawin yan. Ang daming nagugutom, ang daming lumulubog. Yung mga flood control, di gumagana habang ikaw naka-Rolex ka, tapos nandun ka sa mansion mo nakatira. Naknantawa. Maliho yan. Yarin lamang kung sumilit na itong si Trillanes sa ating frame. Ano hinaho natin? Nagdeklara na ho itong si Trillanes. Para sa mga kababayan natin taga-Caloocan, mag-ingat-ingat ho kayo. Papalapit na ho ang nasa inyo yan. Kaya tumakbo ng mayor yan, hindi ho mananalo ng senador yan. Ngayon, kung ipapanalo nyo ng mayor yan, nasa sa inyo ho yan. Para sa mga taga-Caloocan, good luck na lang ho sa inyo. Good luck na lang ho sa inyo. Buti na lang, di sa lugar namin. Diyan ka na lang siya. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang mga punto de vista. Nitong si Madam Pamela, masama na naman ang tingin nitong si Madam Pamela. Naku po, kailangan nyo na naman magsitabi. Ito na ho mga kababayan. Na bagyo sa Pilipinas na papasok, di ba? Ang pangalan ay Ba't wala si Sir Marlon?
Oh, kasi Pero, tapos na tayo kay halos, Enteng. pero halos 3 taon na tayo talagang binabagyo ng anomalya. Ha? Naku. Oo. Ang pangalan din na isang Ferdinand. Oo, nagago. Sila ulo ka, Marlon. 3 taon na tayo. Na-connect Naipasok pa talaga nitong si Sir Marlon. Talagang magaling. Palakpakan ho natin. Pagdating talaga sa kalokohan. Sinong number 1? Binabambo ng bagyong Ferdinand ng anomalya, issue ng kabangagan, issue ng corruption, halo-halo na to, lahat ng kasamaan sa Pilipinas nandito na sa Lahat ng kasamaan. Ano? administrasyong ito. Pero Ito, dahil yung- may papasok na bagyo, Pam, yung Oh, mga meron may papasok na foundation bagyo. po na naniniwala sa advocacy ni Vice President Sara Duterte, pwede naman pong hindi natin direktang i-donate kay BP Sara kung Ayan ano man na. yung donasyon na Ayan na. ibibigay natin. Pwede yung bigay nga natin doon sa foundation na yun. Tapos si foundation na yun, Di ba nga mga kababayan, yun na nga napag-usapan natin dun sa video natin kahapon, na kung saan baka ang ginagawa na yan kay Vice President Sara Duterte na paggipit sa budget. At sa tingin ho natin, ramdam na rin nila ho yun. Kasi ang ginagawa nila, gusto nilang balansehin eh. Yung pagbira kay BP Sara, sabay pagtanggal ng budget. Ngayon, titimplahin nila yung tubig. Kung paano tatanggapin ng sambayan ng Pilipino yung pangbababoy kay BP Sara at pagtanggal ng budget sa kanya. Talagang pinag-aaralan ho nila kung bagay yung tubig na mainit. Hinahawak-hawakan nila ng ganito. Ano, mainit po ba? Naku po, yari tayo dyan pagka napasok tayo. At dyan sa ginawa nila ni BP Sara, again, malaki ang tsansa na baka hindi pa nag-uumpisa ang 2025 2020 midterm election, tapos na ho yan pag nagkataon. Kaya ako, okay lang ho ako eh. Nung binalita na 833 million yung budget ng OBP, opportunity nga natin yun para talaga mapakita natin, suporta natin kay BP Sara, di ba? Kaya tingnan ho natin. ang mamumudmud sa mga kapwa natin Pilipino na bilang pagpapakita to ng simpatsya at suporta. I don't know. Pero siguro... Pero para mag-solicit, hindi Oo, labas yun. Labas yun, Pam, labas yun. Oo, Malinaw. oo. Akin lang meron Wag. ibang approach. Kasi bawal ho talaga. Bawal sa batas Bawal. yung mag-solicit at tumanggap ng solicit. Kasi Bawal ho yun. Hindi pwede basta-basta tumanggap ang pera ang Office of the Vice President. Baka makasuhan pa, baka mag-drop pa ho siya. Delikado. Yung basta-basta na lang kung saan-saan manggagaling ang donasyon. Di ho pwede yun. Di pwede yun. Bala ko nga, gumawa na ako ng page ng GoFundMe. Kaso bawal nga yun. Para kay BP Sara. Bawal yun. Di ho pwede yun. Kaya kung merong mga foundation, mga institution, for example, yung Victory Liner, sinabi niya, merong strike, para kay BP Sara to, tatlong bus, EDSA, arangkada, free sakay para kay BP Sara. Yung mga ganong klaseng galawan, yan pwede na yun eh. Pwede na ho yun. Kahit hindi sa pera talaga, kahit doon sa mga ganong klaseng tulong lang. Malaking bagay na ho yun. Pero tingnan ho natin, hindi pa tapos ang laban. Tingnan natin yung mga pumuporma sa Senado kung ano mangyayari doon sa mga... tayo mismo binabaril natin at binabatikos natin yung 10 million pesos Oo, yung na bounty reward money. man, Oo. kay Pastor Apollo Kibuloy. And Correct, kamusta di pala ba? yun? Correct. Yun nga donation para kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pagkakahuli niya. Di ba, tinatanong natin kay Abols kung kanino galing kasi bawal ho yun. Pwede ho siyang makasuhan. Di pwedeng basta-basta tumanggap ng pera pagdating sa mga ganyang klaseng bagay. Unless nagpakilala, kunyari ako yung magulang noong naperwisyo ng isang kriminal, o ako, DILG, ito, 10 milyon. Sino makahuli, makapagbigay ng impormasyon kung saan mahuhuli ang mama na yan. Yon, pwede yon. Pero yung anonymous, hindi ho pwede. Kanino kaya napunta Base yun? sa mga naririnig. Hindi tayo abogado, base lang yan sa mga naririnig natin kasi kinwestiyon yan ng kampo ng SMNI, di ba? Ng KOGC, di ba? Kailangan ideklara, ayon sa batas, kailangan ideklara lahat ng pumapasok na pera. No? Kahit ano pa yan, tulong, pabor o ano pa yan, kailangan ideklara. Oo nga, hindi. Saka sa issue ng, alang-alang sa issue ng transparency, diniklara na ba ni Benar Abalos kung sino yung nag-donate na yon ng 10 million pesos at tinanggap ba nila? Di ba? At na-distribute na ba to sa mga otoridad? Kasi nung nakaraan, Kay Jiggy Barra daw dapat ibigay. Totoo ba?
Loloko si Jiggy Barra doon sa live niya. Dapat sa kanya daw mapunta yung... Hindi, pero yung ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, sobra na ho yun. Mali na ho yun. No, kahit, kasi gusto lang naman natin i-apply yung timbangan na ibinigay doon sa driver ng photon van. Doon sa video natin, nauna, nung pinag-usapan ho natin, nung ilnabas yung mugshot nitong si Pastor Apollo Kibuloy, di ba, nag-alburoto rin tayo doon. Kasi unfair nga naman, pagdating doon sa photon van driver, talagang merong kargang toneladang droga. Yung mugshot niya, naka-blur, ayaw niyong pakita. Kay Pastor Apollo Kibuloy, wala pang napatunayan, nasa korte pa ang mga kaso, pinag-uusapan pa. Talagang binandera yung pagmumukha niya. Di ko alam ng mama kung paano niya tatakpan ang kanyang pagmumukha. Kayo naman, talagang pagganti na iga. Meron din hong oras yung mga yan. Na nag-model pipe pala ni Romel, yung mga pulis sa PRO 11, at sinabihan, binigyan niya ng mga ilang araw na pahinga para Dapat makapag-rest. lang naman sa ginawa nila. Alam ko binigyan din ng ilang konting normal lang yun. Nag-blow out yung Correct. Nagbigay. Lalo na dapat si Dela Rey. Kailangan malaki kay Dela Rey. Kailangan yung kalahati ng 10 million bigay kay Dela Rey. Di ba? Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan natin ang nangyaring Q&A kanina dyan sa hakbang ng Maisog, no? Nakagawa na ho tayo ng pangunang video dito, yung pagsasalita nitong si Atty. Vic Rodriguez, kaugnay nga ho doon sa doon sa Taylor Swift ready. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Wala. No, kasi I just need Ito. to say this. Mm. The tipping off kasi, I think it was already overdue. Overdue na yung tipping point eh. Correct. But the question is why Pakinggan niyo ho to. why is it still a Napakalaga niyan. tipping point, not an action from the people? Correct. Mm. Kasi remember, ako ang analysis ko dyan, because the establishment itself is against the possible successor of BBM, no? Who is A. Duterte. Kasi, Correct. di ba nga, I mentioned kanina that Nakinig. during his term, binangga niya yung establishment eh. Correct. So what happened, sa time ngayon, parang siguro it is safe to say na pinagtsatsagaan na lang si BBM because ang papalit, Duterte. Mm. So everybody is with them. Bullseye. Can you imagine even the left is with them? So everybody is with them. Sinong natira? Tayo. Yung Everybody's with them. Ay, isa-isa na ho natin. Siyempre, punta muna tayo dun sa mga pinakakasangkapan nila. Mainstream media. Ayaw ho sa Duterte. Paano hindi ho sila kumikita ng maayos? Walang buffet pagka merong Malacanang press corps. Kaya magpe-press con sila dyan sa Malacanang. Walang buffet. Panahon ni Tatay Digong. Siguro merienda, tubig, merong ganon. Kasi pera nga naman ng taong bayan. Gaganda ng mga kumpanya nyo. GMA, ABS. Magpapabuffet kayo sa Malacanang. Diba? Lalaki ng sahod nyo. Mga makakaliwa. Ayaw din ho nila sa Duterte kasi mauubos sila pagka... Diba? Kahit palpak na tong si Marcos Jr., ayaw ho nila siyang palitan. Diba? Ayaw ho nilang palitan itong Mahama. Kasi alam nila, pagka pinalitan nila itong si Marcos Jr. at pinampalit itong si BP Sara, naku po, yari tayo dyan. Pero, kung ang vice presidente, itong si Leni Robredo, tapos na usapan. Tapos na usapan. Kumbaga, matagal na hong napalitan niyang si Bangag. Doon pa lang ho sa issue ng pulburon, tapos na. Doon pa lang ho sa issue ng drug test, tapos na. Pero dito, pati yung mga dilawan, ayaw sa Duterte. Mainstream media, ayaw sa Duterte. Mga congressman, ayaw sa Duterte. Nag-diet ho sila nung panahon ni Tatay Diggs. Gutom silang lahat. Tingnan yung tabaan ulit. Tingnan nyo naman si Tambaluslos. Laki ng katawan. Diba? Nagtabaan lahat sila. Hindi sa bulsa. Literal na nagtabaan yung mga walang ya. Kaya nagtutulong-tulong ho sila. Kumbaga, nandyan si Marcos Jr. Okay na yan. 3 taon pa, pataba pa tayo. Di ba? Ganun yung nila, mindset nila. Pagdating sa 2028, nag-uusap-usap yung mga yan siguro. Makakaliwa, dilawan, loyalista, mainstream media. Okay. Ngayong mga panahon na to,
Magkakakampi tayo, walang away ha. Kasi hindi tayo pwede mag-away-away. Dapat ano tayo, united tayo dito, tayong unity dito. Di ba? Pagdating ng 2028, tapos na usapan. Hiwa-hiwalay na tayo ulit. Mga tulpo, mga dilawan, mga ganyan ho nangyari. Kaso ngayong mga panahon na to, Duterte lang ho ang outside the kulambo. Duterte lang kasi matino. Duterte lang di magnanakaw. Lahat to ng umaayon, ha, kung yung mga ibang opisyal ng pamahalaan hindi nagnanakaw, palakpakan natin. Diba? Pero kung nakikita na ng mga walang yang to at wala pa rin silang ginagawa sa pagnanakaw ng ibang mga government official, daig nyo pa ho mga magnanakaw ng tokwa. Nakikita nyo na, tapos sinasabi nyo, good governance, public servant kayo. Public servant, nakikita nyo nang nagnanakaw, hindi nyo masuplong-suplong. Pero yung diyan sa karinderya o diyan sa 7, diba? Diyan sa mall, meron lang kinuha ng konti, kulong. Pero itong mga to, pinamimigay na pera ng sambayan ng Pilipino, sila pa nanghingi ng pasalamat, anak ng toko. Ay na nga mga kababayan, ito na ang video natin ngayong gabi. Na-busy tayo kanina. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung di nyo po napanood itong video na ito, i-click nyo na lang. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo lahat. Mali natin Pilipinas. Maraming salamat. Shoutout kay Sir, Sir EB. Hindi ko expect na itong si Sir EB naliligaw pala sa mga video natin. Pati itong si Ma'am It Abroad, no? Maraming salamat Ma'am It at Sir EB. Suportahan din natin lahat ng mga vlogger na nagpapahayag ng katotohanan ngayong mga panahon na to. I-share ho natin, suportahan ho natin silang lahat. Wala ho tayong sisinuhin. Lahat to suportahan ho natin. Lahat to ng mga vlogger na nagpapahayag ng katotohanan ngayong mga panahon na to. Maraming salamat to.